Hi everyone! It's been a while since my last vlog. Pero today, I decided na mag-vlog ako because itong biyahe ko is special para sa akin. Because today babiyahe tayo ng Nueva Ecija at pupunta tayo sa Pantabangan Dam. I have never been to Pantabangan Dam pero nai-excite ako kasi di ba may nababalita na merong 300-year-old village na lumitaw ulit after 50 years. So gusto ko siyang makita, gusto ko siyang mapuntahan. Kaya babiyahe tayo ngayon. I decided na umalis ng bahay ng 12 midnight. So from Cavite to Nueva Ecija, babiyahe tayo ng hating gabi. I decided na bumiyahe ng ganitong oras para walang traffic. Okay? So I am going to start my journey and samahan niyo ako sa trip na to. Paint the sky your favorite color. So ayan, naalala ko nga pala na kailangan ko mag-pump ng hangin sa mga gulong ko. At ito na nga, ginagawa ko na siya. Dapat ang PSI ko is nasa 33, yung 4 na gulong. Napaka-importante niya na chine-check nyo kung tama ba yung pressure ng mga gulong ninyo. Lalong-lalo na kapag long drive. Okay, time check. It's 3 AM. So, nagda-drive na ako ng 3 hours. Magsa-stop over lang tayo sa 7-Eleven. Kasi kailangan kong bumili ng sabon, kape, at saka tinapay. At saka kailangan ko din uminat-inat dahil masakit na yung likod ko. Tara. Nakabili na tayo ng mga kailangan natin. Yun lang naman ang gusto kong bilhin. Sabon, panligo, kape, at saka tinapay. Tinapay lang muna yung binili ko kasi at least kahit paano meron tayong makakain pag ginutom tayo. Tapos kung ano na lang yung bukas na tindahan later pag umaga na, tsaka na lang ako ulit bibili ng ng pagkain. So in the meantime, yan lang kailangan ko. Aalis na tayo sa Ildefonso, tapos tuloy-tuloy na tayo. 2,000 years later. Nandito na tayo after 6 hours. Inabot ako ng 6 na oras kasi 2 beses akong nag-stop over para mag-CR. Tapos dumaan pa tayo ng 7-Eleven. Ano pa ba? Yon. Kaya inabot ako ng 6 hours. Pero sakto, 6 o'clock nagsa-start yung mga bangka na magdadala sa akin dun sa lumang simbahan. So, andito na tayo. Yan. So nandito na tayo sa lumang simbahan ng Pantabangan Lake. Yan. Yung history daw ng simbahan na to is 300 years old na siya. 300 years old, pero nung ginawa yung Pantabangan Dam, lumubog yung yung etong
itong buong barangay na to. Tapos 1970s pa daw last nila nakita ito. After 50 years ngayon lang siya lumabas uli dahil nga bumaba yung level ng tubig. Pasensya na hinihingal ako kasi yung inaapakan ko is putik. Siguro tumigas to kasi 'di ba ang tagal ang mainit kaso nag-uulan kaya lumambot siya. Yung paa ko ang bigat na kasi yung sapatos ko ang kapal na ng putik sa ilalim. Pakita ko sa inyo. Ayun na. Ang kapal ng putik. Kaya ang bigat na niya. Parang ito yung bakas pa rin siya ng entrance. Entrance siya dati. Tapos bakas pa rin yung pathway papunta doon sa monumento ni Rizal. Lakad tayo banda doon. Nahihirapan na ako magsalita. Pasensya na kasi wala pa akong tulog. Kaya nag-uumpisa na akong malatin. Paglilinaw lang sa aking sinabi na ang simbahan ay 300 years old dahil after ko mag-research, nalaman ko na ang lumang bayan ay 300 years old pero ang simbahan ay itinayo noong 1825 which means 200 years old lang siya. At isa pa sa gusto kong itama ay yung sinabi ko na 50 years ago pa huling nakita ang lumang bayan. As a matter of fact, nakita ko sa research ko na 4 na beses na pala siyang lumitaw, which means 4 na beses nang nagkaroon ng El Nino simula nung tinayo ang Pantabangan Dam noong 1971. Una siyang lumitaw noong 1983, sumunod 2014, and then 2020, at ito ngang huli, 2024. Kung mapapansin ninyo, paigsi ng paigsi yung pagitan ng El Nino, which means na totoo ang climate change, totoo ang global warming. Kaya napaka-importante po talaga na ingatan at pangalagaan natin ang kalikasan.
Thank you.